theoretically, legally, no, ay seditious yan. Dahil ang ibig sabihin ng secession, no, pipigilan mo yung national government para i-implement yung kanilang authority sa Mindanao. No? Yung pagpigil na yan is seditious sa ating mga batas. So pwede yan. Ngayon, when does it become seditious? No? Pag nag-issue ba siya ng threat? Pag yung nagsisimula na ba sila mag-organize na inaamin ni Speaker Alvarez na ginagawa na nila? So, nasa realm na yan ng sedition. Pero ang tanong ay kailan ba talaga seditious? O kailan malakas yung kaso laban sa para sa sedition, no? Ikalawa, marami silang ini-invoke eh. Ini-invoke nila yung United Nations rule daw about sedition. Wala namang rule yung United Nations sa sedition, no? Merong mga sitwasyon na sinuportahan halimbawa ng United Nations, no? Yung pagsesid, no? Dahil sa ganitong klase mga kadahilanan. Halimbawa ay yung lugar na magsesesid, may karanasan na para patakbuhin yung kanilang lugar, no? Ibig sabihin na halimbawa, Catalonia, meron silang local government na pinapatakbo na yung Catalonia at meron silang kasaysayan bilang isang kaharian at meron silang sariling lengguwahe. Kaya nung nag-propose sila magsesid sa Espanya, 'di ba? Ay meron silang basihan. Ang nangyari, natalo sila sa eleksyon o sa plebisito. No? Kaya hindi sila nakapagsesid. Kahit natalo sila, yung leaders nila gusto pa rin magsesid, kaya hinuli. No? Hinuli yun. Ang Scotland, may karanasan yan na pinapatakbo yung sarili nilang lugar dahil kaharian yan dati. 'Di ba? Sinakop yan ng Britain eh. Kaya meron silang attempt para magsesid sa United Kingdom. Pero natalo sila sa plebisito. Kaya nag-abide sila sa resulta ng plebisito. Sa Canada, 'di ba ina yung Quebec, nagbalak din magsesid eh. Pero natalo sila sa plebisito kaya hindi natuloy. Pero yung mga bansa na yan, may karanasan sa kanilang kasaysayan ng self-governance. May karanasan sila, no, bilang isang rehiyon, bilang isang probinsya o bilang isang kaharian. Meron silang isang lengguwahe. Usually may isa silang kultura. Halimbawa, Quebec, basically French yan eh. French. Ina. Kaya yun yung nila na magsarili kami para kami ang makinabang. Pero natalo sila sa kanilang plebisito. So may mga ganon, yung democratic secession. No? Pero meron yang mga rules sa kanilang konstitusyon. Tayo wala eh. No? Yung ang ginagamit po sa insert ko, ang ginagamit po ni Speaker Alvarez, ni Congressman Alvarez po ngayon, na model, di ba, ang minamodel Singapore niya. daw. Singapore. Oo, yun. Ano tingin mo doon? Ang Singapore hindi nagsisid. No? After the war, sumama yung Singapore sa pagbubuo ng Malaysian state. Tapos yung Malaysia, nung nabuo, in-expel ang Singapore. Dahil kinakabahan sila, dahil puro ethnic Chinese yung nandyan, baka yun ang manalo sa eleksyon. In-expel nila, hindi nagsisid ang Singapore. Medyo ayusin ni Speaker Alvarez yung kanyang saysayan. No? Kaya nga nung simula, masama ang loob ni Lee Kuan Yew eh. Dahil sinipa sila eh. Pero gusto niya talaga sumama dati. Napanood ko yung Lee Kuan Yew special sa Netflix. Kasama talaga sila. No? Nung pagbubuo ng Malaysian country, ng Malaysian state. Ayak pa nga siya nun eh. Tapos sumunlad sila. Diba? Iba ko sa naman ngayon, yung pag-unlad nila. Pero hindi sila in-expel sila. Yung pinakakilala na secession na nangyari, yung sa Amerika, yung Civil War. Kung maalala nyo, tinuro sa atin sa eskwelahan, yung Civil War, yung pinakamatinding Civil War sa kasaysayan. Mahigit 1 milyon yung namatay. Mga magkakapitbahay, mga magkakaibigan, mga magkakamag-anak, nagpatayan sa isang Civil War. Bakit? Dahil nagdesisyon yung US government na ipagbawal ang slavery. Di ba? Tapos yung mga southern states ayaw pumayag. So nagkaroon ng gera. At yung gera na yan ay nakatali hindi lamang sa slavery, secession. Kung hindi niyo papayagan ang slavery sa mga southern states, magtatayo kami ng sariling bansa. Kaya nagkaroon ng gera. No? Yan yung classic case ng secession. No? Kaya pag-aralang maigi nila, anong ibig sabihin nila ng secession? At ano yung sinasabi nilang rules sa United Nations para magsesid? Wala akong makita eh.